nga sa mo kanya tong lakaw dugay na yun nga giplana. Actually wala pod napay couple nga wala katuyog pod sila Sister Mikmik ug si Brother Efrel pati gito si Edith ug si Junri wala katuyog o and thankful ko sa Ginoo kay nadayon ni siya. Ang purpose nga niya to din not just makaanita, mag-enjoy sa binuhat sa Ginoo. Tapos tanan makapamalandong ka ba gikan sa pung sa Ginoo bahin sa tong mga responsibility sa tong kaminyoon. And kung adto ta sa kalibutan, ang kaminyoon nila trabaho, ang ulit sa balay, ang pakaon sa mga anak, and that's it. Mahuman na ilang responsibility as a couple. Then again, mubalik ka sa Bible, matagos na responsibility. Ang kinahanglan na siya nga tumpanan yun na to aron mo work out ato mga kaminyoon. Okay, again, naaara ba gito gipanumpaan gid sa altar sa Ginoo. Sa gito gipanumpaan na to. Till death do us part. In sickness and in good health. Yeah, till death do us part. And again, naata sa panahon daron nga padung ipasar ang divorceation. And again, kung mapasar na siya, dali na lang sa lalaki or sa babae ang pagbuwag silang partner. Kulaan ko nimo, ngita na puguglain. And kung mabalik ka sa Bible, ingon ang poems Ginoo, ang gihiusa sa Dios kinahanglan dili buhagon sa tao. Mao na siya. And again, itong mga kaminyoon is naatay mga imperfections matagusan nato. And long the way sa akong pagtuon po sa pung sa Ginoo, gitugutan po na sa Ginoo nga naatay murag kanang opposite sa matagusa tungod kinay gusto itudlo ang Ginoo nato both sides. Mao na siya. And sa gingon pa ni Pastor Jess nga unsay makita nimo sa imong partner, pakapi na. Agwanta. And ingon tong mga Bible scholar about marriage, ingon sila nga ang marriage is a responsibility, hard work, test, and battle. And again, dili lang ni outward lang battle na to sa marriage, even spiritual. And by the way, usa sa favorite kay nga i-destroy ni Satan is ang kaminyoon. Okay, once nga ma-destroy ang kaminyoon, nalabinag na yung mga anak, madamay ang mga anak, madamay ang both sides sa family, and that's it. Dako kayong problema ang may tabo. Mo na siya, mo nang dili ta magdugay ito tas and by the way, kining kaminyoon is dili ni ideya sa tao, ideya ginis Ginoo para siyang kaniyaan. Unang ako ning guluhan akong pagtuon sa puso sa Ginoo this morning, marriage, reformation or divorceation. Duha lang yang kinahanglan sa kaminyoon. I-reform nimo or mag-divorce mo. Kung man to divorce, annulment man na to adun pero padung na gyud nga maganay divorce. Nako na to. Then again, as much as possible, kinahanglan tang makigbato sa tong kaminyoon. O doon ay mga panahon nga murag laay o lami na ibuwag, ingon ako sa kapasok kung naamang gay worth fighting for aning kinabuhi ang kaminyoon na to. Mao na siya. And aron mo fight sa itong kaminyoon, nakinahanglan ni reformation every now and then. Tungod kay every now and then ma-deform man itong kaminyoon, wala may perfect sa itong kaminyoon. Musimang ang usa, musimang pud ang usa. And i-reform na pod. Mao na siya. So, ang pangutan ng kinahanglan man nato i-reform always ang atong kasabot ra mo reform. Kanang naay pag-usab ba? Naay progress nga kausaban nga buhaton sa kaminyoon. Mga maguwang man jud mo na mo in terms of kaminyoon, but ako na inumduman lang yun na mo nga away ni Rowena sa akong asawa nga hapit ni magbuwag first year sa mong kaminyoon. And human na to, wala na gid, mura na mig
Pero may best friend. And wala na ko ninumdum nga nag-away, naalay mga gamay lang yung istorya pero dili amo na ignore. Tungod kay Bawmi nga ang yawa mo take advantage pud. Usahay ang gamay padakon. And dili enta ingon ana. Kinahanglan makat-on sa ginagmay nga ma-deal dayon. So saan man ni nga naipag-usab nga progress nga may tabo sa tong kaminyon. First, kinahanglan nato inumduman ang atong commitment sa atong mga partner. So atong commitment is ato ginang gipul gipamulong sa altar ubangan sa Ginoo. Amen. Ang simple lang kato lang commitment nato nga niingon to matag-usa nga sa to gingon nato. Kato lang till death do us part. Simple as that. Nako na to till death do us part. And kinahanglan na hinumduman nato nga ang atong kamingon hangtod dinis kamatayon. Ang makabuwag ni kamatayon na lang. Dili itong third party ha. Ang makabuwag is ang kaminyon, ang kamatayon ra. Ang kamatayon ra gyud. And ako lang ni remind na to as naatay commitment sa atong mga partner, atong hinumduman nga atong first ministry is ang atong partner gyud. Nakuha na to. Ingon tong sa pastor, imong anak mabot ang panahon mumiya na sila. Imong partner kuyog giwa na hangtod sa pagkatigulang, hangtod nga mga matay mong duwa. Mo nang alagain imong partner. Magunong nga imong duwa. Kamo untang pinaka the best sa tanang best friends. Mo na siya. And kung ang best friend sa imong partner, kailang best friend po nimo, ang best friend nimo, best friend sa imong partner, wala gyud may sa mo open book mo sa matag usa. Ingon ana. And again, kining atong hinumduman kanon natong commitment, mag-remind po ni nato sa atong responsibility. Once na makainumdum sa atong commitment, may hinumduman po nato itong responsibility. Naaman na ito responsibility sa akong partner. Ako na to, usahay, ang atong siguro ng ato ra. Yan. Mo na akong gusto, mo na akong buhaton, unya na siya. Ganahan ta nga ang atong kagaling-lingaw mo atong unahon dili ang sa tong partner. Unsa atong lingaw mo sa tay lingaw sa tong partner. Unsa gi-enjoy nimo mo sa enjoyment sa imong partner pareha unta mong duha. Yun na. And again, by the way, kining commitment sa lain nga term kung madto sa biblical term gitawag ni siya covenant. Ang Ginoo sa Old Testament naghimo siya covenant sa mga Israelite. Ang iyang covenant in spite sa pagpabadlong sa mga Israelite nagpabilin hangtod sa tong panahon karon. Hangtod sa time ni Jesus Christ. Mo nang niya naigitawag sa Bible nga New Covenant. Unsa man ang New Covenant? Ang New Covenant is ang nahimo na yung part sa commitment sa Ginoo diha sa mga tao is ang iya na yung anak si Jesus Christ. Nakuha na to. And niya every first Sunday is a thing. Mag-commemorate tawag unsa man? Communion. Di ba? Communion. Ngano man? Ayon si Jesus Christ, do this in remembrance of me. The Lord's Supper, the New Covenant. And sa 1 Corinthians chapter 11 verse 26, hinumduman siya hangtod yun sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Why is that? Nganong ako man ang gi-share na to. Yeah. Gusto ni Ginoong Jesucristo ang iyang covenant o commitment diya sa tao nga iyang kinabuhi mo iyang gihatag hinumduman kanunay. Nako na to. Same as reality both na to. By the way, ang covenant ni Jesus Christ o commitment ni Jesus Christ diya sa tao is towards sa iyang mga linuwas, mga pinili church. And kanato ang atong covenant is between sa atong partner. Again, importante ni nga atong i-remind kanunay sa atong kagalingon na atay commitment sa atong partner. And kinahanglan nga ato nang hinumduman kanunay kay mag-remind na sa atong responsibility, mag-remind na sa
sa atong gipanumpaan nga hantunis kamatayon. Amen. Si Jesus Christ namatay siya para sa church. Amen. Para sa katawhan niya. Kita pud unta andam ta mamatay sa atong Partner. wa may maningog. Mungkin. Abi na kong pagsulo. Depende sa mood. Depende sa mood. That's the first thing nga atong hinumduman nga para naay ongoing reformation nga may tabo sa atong kaminyo. Second is not just i-remind nato always ang atong commitment sa atong partner. Second is itong buhaton is iampo ginato itong partner. And by the way, mangutan ko, nag-ampo ba ta sa itong mga partner? Yes. And ang Bible, klaro kayo nag-instruct na kinahanglan ta mo ampo sa itong partner. Kasi mangita yung nag-live partner na mo ampo para niya. Mo-pray ka sa inyong marriage, inyo both, and mo-pray ka sa inyong partner. And Roy na ako ni siya remind usahay, dili usahay perminti yun nga i-pray ko. Again, walay niya na to din nga walay weakness. Amen? And we need prayers because ang yawa is vigilant. Daghan kina siya ihad sa tubangan sa kung kasatag sa ka mga partner. And by the way, kining kalibutan na giharian ni Satan. Mo nang tanang gusto nga buhaton ni Satan iyang buhaton para lang i-destroy ang atong mga marriages. So here's the thing. Ang kaminyoon is a type between Jesus Christ and sa church. Nakuha na to. And right now, ang ministry ni Jesus Christ, ingon ng Bible in Romans chapter 8, nag-pray siya, nag-intercede siya sa iyang mga katawhan presently karon. In Romans chapter 8 verse 33 to 34, he intercedes sa mga katawhan niya. And ang church, kita naman, mo pray ta nga to sa man in the name of Jesus. Nako na to, ang anak, Jesus Christ, nasa tuo sa trono sa amahan, nagpray na to, aron ma-preserve ta ning kinabuhi, kita naman mo pray ta ngadto sa amahan, alang sa kamayaan siyang anak. Nako na to. So here's the thing. Ang akong point there is, nag-picture na sa atong mga marriage po. Pray ta both. Uwi na. Pray siya na ko. Pray ko niya. I-pray po na mo among marriages. Again, walay marriage nga ligon kung walay nagpatiliwa nga pag-ampo. Amen? So, kung ganahan ka reformation sa imong marriage, be devoted enough to pray for your marriage. Kinahanglan ka mo pray sa imong marriage. And again, kinahanglan ka mo pray sa itong mga partner. Kung niya ka niya, wala na ka mag-ampo sa imong marriage, yes, yampo. Lord, ampihin mi, i-preserve me. Lord, kuptiin kami nga, Lord, panahon sa mga tentasyon, pagsulay, problema, wala untay mo bubigay na mo, Lord. Ako na to, once maabot ng problema, pagsulay, unsa na yung mga abot sa inyong kaminyoon, mo na ng mga panahon na nga, magukang lang taon. Kapoy naman. Nakuha na to. Kaway lang. But then again, through prayer, I tell you, through prayer, ang tingan kas Ginoo, kuptan gyud kas Ginoo. And klaro kayong Bible na it's everywhere in the Bible nga kuptan gyud sa Ginoo tong mga iyaha, katong mga nagsalig ya niya. Katong mga nanugyan diya, katong nagpaubos diya niya. Labi na gitong katong nagampo diya niya. Again, here's my encouragement. Pray for your marriage. Kung ibong ka nga
Maura man mangyapon karon ay mga lima na may katuig or no maura mangyapon na tabuwa may pag-usab buno mangyapon. Ako to. You have to pray. Ganahan kag progress, ganahan kag naibuhaton ng Ginoo sa inyong marriage, pray. Pray. And makaingon ko ana kay again all throughout 7 years na may ruina. Again makaana ko nga grabe ang gibuhat sa Ginoo na mo personally boss. Siya nagitrabaho ang Ginoo sa Gisaya, napagitrabaho ang Ginoo sa kuha. And makaingon ko nga and by the way, magbag-o pa na mo naminyo ninangutan ako nganong si Ruina ninang namo sa kasal. Gipangutan ako personally. Nakaila ka bo? Wala. Ninang Gina, piling nyo. Nganong si Ruina. Nana ko nga gi-impress siya sa Ginoo nako, and the Lord impresses also me, for me nga she's a blessing para nako. At first wa ko kasabot anak. Ako nagsulti ko anak kay gi-impress na sa Ginoo sa gi-impress na sa Ginoo nako. At first pero di ko katuo ba nga blessing nga akong asawa, but by and by sa mong marriage kasabot o gipasabot ko sa Ginoo nga ang imong partner is super blessing nga gikan sa Ginoo. Yung karon nakana ko nga like sa naitabo ni Pastor Ramil, pastor sa Mandawi na bago mi nag-graduate sa TEA, ang naitabo ni bakasyon sila og kanang ni bakasyon sila US. Pag abot nila gikan na bakasyon, enjoy ka sila. May graduate ni bakasyon sila US. Pag abot nila yung asawa na diagnose ng cancer. Na-diagnose og cancer. E niya, gikan sa enjoyment, pag abot lang Pilipinas, na-diagnose og cancer, stage 2. E niya, kanay tabo, duha lang kabuwan. Patay din. E nakana ko, pagkahitabo ato, nakana ko, sa kay mahitabo na, kung kaon, sinusuin na, no? At yun, kung imo na pamalandungon, malipay ka. Wa kay ayo nga partner kung malipay kung mawa imong partner. Nasibel mga panahon nga makaunaw na ta. Buwag pala tayo or magbuwag lang tayo or umatay mo lang ka. Ako no lang na to kay naadyo mga panahon na di na malikayan, di ba? Pati nagin niya. Ay ko. Balang ato Lagi nakaana ko. Ano si nakaana ko nga unsa kay may tabo na ko kung lain na nga babae akong asawa niya wala na sa ruina nakaana ko nabot na sa akong mind ba nabot na sa akong mind and nakaana ko nga anak ko di zero ko musurvive kung wala akong asawa anak ko sang kagalingon tinuod anak ko nga tinuod ayun ko tinuod nga akong asawa na may mga panahon nga nay mga part niya di ko ganahan pero again nakaanak ko nga blessing gyud akong asawa na ko gyud nakaanak ko and I believe same thing ninyo po mo na siya blessing di of course. amen so niya number 1 commitment prayer. Here's the third point aron naay reformation always nga may tabo progress nga kausaban nga may tabo sa atong mga marriage. God's word again. Why God's word? Because God's word is the only tool that is inerrant and infallible and sufficient for what our marriages need. Not the world, not good marriages in the world. Kaya na may mga maayo nga mga marriages nga makita ang sa kalibutan. Dili na mo ay good example. Ang good example na sa Bible. Not even pag-attend of seminars, not house and steps, but Bible, scripture alone. So niya,
nagtuo ko nga kita ganahan tag nindot nga pagpuyo. Ganahan ka ako na lang ni skip dito. Actually daghan pa ako explain but then again ganahan tag nindot nga pagpuyo sa atong kaminyoon nang inahanglan sa pung sa Ginoo. Ingon si Ginoong Kristo, dili ka mabuhi sa pan lamang ko dili sa matag pulong magikan sa Dios. And again, most of us na ito kaibaw na naipitulan na dito, wala mo kaibaw sa akong testimony. Same reality na to. Itong kagalingon, kabag-o sa itong kagalingon. Tungod ingon ng Bible na atay sinful nature, mga makasasata. E nang inahanglan, tas Ginoo, aron ma-deliver ta ni atong pagkamakasasa. And again, tungod sa itong pagkamakasasa, yun ang Bible nga nagpaingon tas interno. And praise be to God, gipagas sa Dios nga man yung bugtong anak nga si Ginoong Kristo para nimog na ako nga makasasa. Aron bayran to mga mayran na itong mga sa or aron kita mga makasasa makabatog dapit sa gingharian sa Dios. Kasudog langit. Mingon ko nga kung naa man gay dili ang ngayan nato dinhi nga makasudog langit ako to. Ano man grabe ang kinumdong kong Marlon, si Marlon na mo inject mo ko sa una new vein. Si Marlon usa na sa mong parok kay yung mga tiyo, mga drug lord man sa Pinditi. Eh niya nakahisgot ko niya nagtestimony ko ba nga ang mga parok na ako minuangan ang new vein, akong sagulag ka ng dextrose, akong sagulan og mineral aron mudaghan aron ila inject. Anos Marlon ako Pastor, wala ka kahatag na ko anak. Pastor, sana ako. Wala. Luna Nakulbaan siya. Kaya again, dili mo sila mamaon sa pod. Kung inject nila ka ng dextrose or inject nila sa gulag ka ng kanang mineral, dili mo mamaon sa pod. Mulabad lang o gamay. Dili ra po mamaon sa pod. Again, what's my point? Again, inana to kagubaong kinabuhi before. Pag-ibagos gini. Walay guba nga kinabuhi nga dili kayong magtuon sa Ginoo. And this is also true. Walay guba nga kami nga dili kayang ayuhon sa Ginoo. Amen. Paubos lang yung mga pagtabang diha sa Ginoo. I don't know sa inyong kaminyoon karon, but then again, nay Ginoo nga atong daganan, isang pitan. Ganda mo tabang nato. Kung nahimo niya ang pagbayad sa itong mga sa, mahimo po niya ang pagsulbad sa atong mga gipangatubang sa atong kaminyoon. Lord, daghang kayong salamat, O God, sa imong gibuhat na mo, Lord. This morning, O God, pagpaabot, pagpadayag sa tulong.